Grabe ito si Kwan. Itong si Hikain. Imagine nyo, kaliwat kanan sa social media, pinag-uusapan itong si Hikain na mukhang daga. Yung pong congresswoman dyan na mukhang daga na Hikain, ay yan po ang laman ng balita sa social media. Yan po pala, imaginin mo, nagta-tricycle lang. Pero ngayon, may customized van na. Ibig pong sabihin ng customized van, talagang pinasadya po yung van na yan na sinasakyan niya. Yung dating nagta-tricycle. Ito po yung kwan. Kaya nga po, doon po pumapasok yung sinasabi ni Pastor Kibuloy na siya ang appointed son of God. Ayan. Pag-uusapan po natin yan, yung appointed son of God niyan. Kasi tayo naman po ay lahat naman po tayo, either sino ka, babae man o lalaki, tayong lahat po tayo ay appointed son and daughter ng ating Panginoon. Ayan po. Siguro po nung una ay itong si Hikain ay appointed daughter of God. Yan. Kaya po nandyan siya sa Kongreso. Pero nung bandang huli, noong yan ay nademonyo na at nagnakaw na nagnakaw, appointed of devil na yan. Appointed daughter of devil na yan, yung mga yan. Yan po ang pag-uusapan natin mamaya. Dahil kung ito pong si Pastor Kibuloy na sinasabi appointed son of God siya, marami pong hindi nakakaintindi yung salitang appointed son of God. Wala pong masama doon. Bakit daw nakulong ay samantalang appointed son of God na nga raw siya? Yan po ang pag-uusapan at yan po ang ipapaliwanag ko mamaya. Dahil lahat po tayo ay appointed ng ating Panginoon. Yan po si Pastor Kibuloy. In-appoint ng ating Panginoon yan para mangaral. Okay po, mangaral ng salita ng Diyos. Ito pong presidente, appointed rin po ng panyan ng ating Panginoon nung una. Kaya nang naging bangag na, hindi na po siya appointed son of God, kundi appointed son of devil na nung naging bangag na. Yan po ang pag-uusapan natin mamaya. At mapunta muna tayo dito sa, siyempre, doon sa exciting na nalalapit nating palaro. Ayan. So, yun po ang pag-usapan natin. At hindi na natin kailangan pang pag-usapan itong mga nakakapanggigil na balita. Ayan. So, yun pong kwan. Uulitin ko lang po mga kaibigan, mga kapatid, at mga apo. Apo ko na po kayo lahat eh. Kasi nga po, bata lang po ako tingnan, pero yun nga po, sa mga hindi pa nakakaalam, lahat po kayo ay apo ko na. Hindi lang po apo na basta, kundi apo na po sa talampakan. Apo ka na po kayo sa talampakan. Kasi kung inyong pagbabasihan yung edad kong 175, ay apo ko na kayo sa talampakan, hindi na po apo sa tuhod. Ayan. Yan ang ipapaliwanag ko sa inyo sa lahat po ng mga apo ko. Kasi nga marami po sa inyo mga apo. Yung hindi po nakakaintindi. Hindi po ba? Sinabi ko na po na yun pong pag-sisend ng messenger doon sa John Berana Vlog, wag na po kayo mag-attempt doon. Wala na po. Naka-notify lang po yun pero hindi na po nababasa. Ang sinasabi ko po rito, kaya nga po nag-open tayo ng Tariq Hassan Mirza dahil doon nyo po ipapadala sa messenger ng Tariq Hassan Mirza. O, di po ba? Kasi nga po hindi na po nababasa sa sobrang dami na po, loaded na po yung John Berana. Kaya yun po ang sinasabi ko na hindi kasi kayo nanonood ng explanation. Tapos, ang galing nyo namang sumali, sasali-sali kayo na hindi nyo naman naintindihan yung sinasalihan nyo. Yun na po yung sinasabi ko. Ito talaga mga apo ko na ito, talaga namang sarap kurutin sa singit. Ay.
Yan po. At doon naman po sa Tarek Hasan Mirza, sinabi ko na po sa inyo, pag hindi na po ni-like yan, noong tagabasa ko, ibig sabihin po, either mali o kulang. Ano po ang kulang noon? Kung pinindot po nyo subscribe at hindi nyo pinindot yung bell at hindi nyo yung pinindot yung all, ibig pong sabihin kulang. Kaya, pag hindi na po kayo ni-like, halimbawa, nagpadala kayo, tapos mali, hindi kayo, walang reaction, walang like, or ano, ibig sabihin po, mali or kulang. Kaya po, tanggalin nyo at reviewin nyo po. Ganun lamang po para mapasali po kayo. At hindi ko po alam kung bakit hanggang ngayon po ay hindi nyo naiintindihan yung explanation. Palagay ko naman ay maliwanag naman yung explanation ko. At wala po munang message. Basta ipadala nyo lang po nung ipadala. Yun lang po kasing gustong sumali. Hindi naman po natin pinipilit dito yung maraming duda. Mamaya po pag-uusapan natin yung duda na yan. Ano po? So kung ganun po ang utak ninyo, wag na po kayo sumali. Kasi unang-una, hindi po para sa inyo ang laro na ito, yung larong gagawin natin, hindi po para sa inyo kung ganyan po ang uugaliin ninyo. Maniwala po kayo sa akin. Magsasayang lang po kayo ng oras. So, huwag na po kayong sumali kung hindi nyo naiintindihan yung ating palaro. Ayan. So, yan po. At wala po yung mga good morning na ganyan. Wala na po yan. Kaya po inopen natin yung messenger ng Tarek Hasan Mirza. Exclusive lang po yon doon sa mga ipapadala ninyo na mga yung pinapasubscribe na natin. Yun po yun. Wala na po yung mga good morning na yan. At para hindi na po natin mahaluan pagkadami-dami ng kondyan ang dami pang mga kaikikan. Huwag na po, sa kanyo na ako ligawan. At doon po tayo sa mag-o-open din po ako ng Facebook Messenger dyan sa kung gusto talaga niyo akong ligawan. Kaya saka na po natin pag-uusapan yung ligaw-ligaw na yan. Ang pag-usapan lang po muna natin kung papaano po kayo makaswerte or matumbok ninyo yung atin pong palaro. Ayan. So saka na po yung ligaw-ligaw. Hindi po yan ang priority ko dahil unang-una, sa edad kong 175, kino-consider ko pa rin po yung aking sarili na bata pa ako. Kaya wala po yan. Hindi po pumapasok sa isip ko yung mga ligaw-ligaw na yan. Kaya huwag na po kayong manligaw muna. Mag-concentrate muna tayo dun sa palaro. Ayan. Ayan po. Ipapaliwanag ko lang po, no, kasi di po ba, itong sino ngayon, yung pinadalhan ko ng Gcash at saka yung regalo. Miriam. Yung Miriam Miriam Gilor. Yan, Miriam Gilor. Wala pong maraming kwan. Sa totoo lang po, kaya po natuwa ako sa kanya Wala pong ginawa. Mag-send lang siya ng send. Wala pong maraming kung ano-ano. Wala na po. Wala. Basta tuloy lang na send. Tuloy naman yung like nung kwan kasi mga tama naman yung sinesend niya. Tuloy yung like. Hanggang sa umabot po yun nung maghiwalay nung isang araw yon, nung pinadalhan ko ng gift na yun at saka yung Gcash na yun, ay doon po nga ako natuwa kasi yung time po na yun ay 80 or 90 something na. 90 ha, tandaan po niyo. Pero kagabi lang po, hanggang kagabi, nakako na po siya. Naka 200 eksakto na po. Hindi ko po alam, tuloy-tuloy lang po kasi 200 eksakto na po yung napasubscribe niya. See, wala pong maraming usapan yun. May kwan lang, doon lang siya nagpasalamat noong pinadalhan ko siya ng Gcash at saka yung pinadala kong gift. At doon lang siya nahaluan ng salita. Yun nga, nagpasalamat lang siya. Pero lahat po yan, wala pong maraming usapan. Lahat po yung pinadala niya ng mga screenshot ng mga subscribe niya. So yun po yun. Kaya nga po, wala na pong maraming usapan. Yun po ang gayahin ninyo. Ano po?
Sinasabi ko lang po ito kasi yun sana magiging tularan natin. Kasi, yun po ang tama. Yun po ang sinasabi ko kasi walang maraming pa na exclusive nga lang po doon sa screenshot na ipapadala ninyo, yung Tariq Hassan na Mirza na messenger natin. Di po ba? Sinabi naman yun eh. So, siya po ang nakasunod. Kaya doon po ako natuwa. So, ngayon po ay, yun na, dito na muna natin pag-usapan. Yung, may mga nare-receive yung tao ko na ang sinasabi, scam daw. Scam daw tayo. Okay? Kayo po ang mag-isip kung scam nga ba. Noong isang kahapon po na uploaded video ko, ipinakita ko po sa inyo yung nagpadala po sa atin ng super chat or yun nga, super chat na may halaga po yun. Yun po $50. Ano po yung sinabi ko? Inawat ko po, sinabi ko po, hindi ko po kailangan yang magpadala kayo ng ganyan, bagkus ipunin nyo lang, ibigay nyo sa kamag-anak nyo. Hindi po ba? Maging nung una pa po, kung inyo pong nasusubaybayan itong aking mga video, ganun din po ang sinabi ko. Inawat ko po yung nagpadala ng mga ganun, ng mga pangkapi niyan. Kasi po sinasabi ko yun, hindi ko na po kailangan ng pera kahit kailan. So paano ngayon masasabi mong scam? Yan ang tanong na sasagutin natin isa-isa. Okay. Una, pagka sinabi mong scam, mayroon ba akong hinihingi na pera sa inyo? Di po ba wala? Yun nga nagsisend ka ng pera dito, tinatanggihan ko nga. Paano ngayon yun? Paano mo ngayon sasabihin scam ako? Ha? Ang sabihan yung scammer, yung bagong lipunan na taga-Canada, yun yung kung ano-ano yung mga project daw kuno na nagsasabi na mag-invest daw kayo, lalo na yung mga OFW. Yun, pagka nagganon na, humihingi na ng pera, yun ang scam. Pero ako ba, panoorin nyo yung buong video ko. Lahat magmula sa umpisa hanggang ngayon. Panoorin nyo. Kung mayroong isa man lang bisis na nasabi ko, pagdating dyan sa humingi ako, or tumanggap ako ng pera na galing sa ibang tao, or galing sa viewers ko. Pagka mayroon po kayong naipakita sa akin na nanghingi ako ng pera, baybayin po ninyo, baybayin nyo lahat. Pag may nakita po kayo na ganon, bibigyan ko kayo ng 5 milyon. Kung sino man yung makakapagpakita ng video ko na tumanggap ako ng kahit na ano dyan. Kahit na ano. Yung super chat na yan, kung meron akong tinanggap, at meron naman akong video dyan na inawat ko nga eh. Pinapabawi ko nga. At saka kung halimbawa mismong sa bunga ako nang galing na humingi ako or ano pa man, nagpasaring ako o ano pa man. Pag mayroon po kayong maipakitang ganyan, kung sino man ang makakapagpakita, 5 milyon ang ibibigay ko. So ngayon, paano mo ngayon sasabihin na scam itong ginagawa natin? Na wala naman akong hinihinging pera sa inyo. Ang scam, para sabihin ko, medyo nasusobrahan na siguro ng talino itong nagsabi nito. Sobrang talino ito. Pero ang hindi niya naiisip na papaano maging scam kung ako mismo ay tumatanggi. Mayroon dyan, yung sinasabi ko, nung politiko na nagpadala rito ng 5 milyon sa akin. At yung isa, 10 milyon ang pinadala. Politiko ito. Noong time na sa Facebook live pa ako noon, ng mga namimigay ako dati ng lahat yan, ang dami kong pinamigay ng mga relo, motorsiklo, mayroon din akong binilhan ng bahay mismo, mayroon din akong binigyan ng mga bisikleta na yan. So yung time na yon,
na nagpi-Facebook live ako, mayroong politikong nagpadala rito, pinasauli ko. Dahil ang katwiran ko, hindi ko gagawin ang programa kong ito kung mayroong involved na ibang tao. Ibig sabihin kung ginawa ko ito, kaya kong panindigan. Ganun po yun. Paano mo ngayon sabihin scam ito? Oh, okay. Isa pa. At marami, ayon nga din dito sa aking, assistant na tagabasa, ay nagdududa daw sila na hindi naman daw totoo yung iginikas ko kay Mary Ann Gilor at hindi rin daw totoo yung pinadalahan ko ng gift na naka-LBC. Sige, sasagutin ko lang po yan. Okay. Yun pong yun po kaya ay pwede kayang kutsabahin ng sekretary ko yung LBC, nakukuha siya ng box doon, tapos lalagyan niya ng Mary Ann Gilor, tapos siya yung pangalan ng sekretary ko doon. Pwede kayang kasabwatin yung LBC pagdating dyan, tapos ngayon pipicturean niya, tapos yun yung isinin ko dyan sa video dati, no isang araw, na naipadala na kay Mary Ann Gilor. Pwede kayo yun? Sige. Yung pagdududa mo, sasagutin natin yan, hindi lamang sa salita, at may papakita natin yan. Ha? Ngayon, kailan ba pinadala yung LBC na yung gift ko na yung kay Mary Ann? Noong isang araw yata yon. Kailan ba, hindi ko matandaan. Noong isang araw na pedala, yung nai-post ko po dyan sa, ito mismo sa YouTube ko nito, sa yung nakaraan araw. So, ilang araw na ba? Biyernes siya. Sabado yata. Sabado yata na ipadala or Biyernes ba? Hindi ko matandaan. Basta ganun, Biyernes or Sabado na ipadala. Ngayon, ay actually, paano ba? Sa totoo lang po ito ha, antayin lang po natin na makarating doon kay Mary Ann Gilor. So, itong week na ito, antayin natin kung baka dumating na. Ngayon, kung wala pang dumarating sa loob ng 1 hanggang 2 linggo walang dumarating, ibig sabihin fake yun. Yung sinasabi ko. Di po ba? Fake yun. Kasi nung Sabado pa pinadala or Biyernes eh. So ngayon, pumasok ang Lunes. So, itong buong linggong ito, pag hindi nakarating kay Mary Ann Gilor, ibig sabihin fake. Ibig sabihin gawa-gawa ko. Ha? Yun po ang pa natin. Sa totoo lang po, kung inyo pong nasusubaybayan yung mga video ko, ang sinasabi ko po dyan, kung gusto ko lang ng subscriber, i-video ko lang yung mga natutulungan ko, yung mga iniikutan ko. Hindi ko kailangan ng ganito. Magpalaro na ito para lang madagdagan yung subscriber ko. Hindi ko kailangan. Dahil pag ibinudyo ko yung mga tinutulungan ko, yung mga binibigyan ko, adi, dadagsa yung subscriber ko. Pero yun nga po ang sinasabi ko. Hindi po kaya ng dibdib ko na ibibidyo ko yung kahirapan ng mga taong tinutulungan ko. Binibigyan ko ng kung ano-ano dyan, mga bigas o ano pa man yan. Bibidyuhan ko, i-upload ka sa channel ko. Hindi po kaya ng dibdib ko. Mahihirap na ng mga tao yan. Tapos, lalo mo pang kawawain dahil doon makikita ng buong mundo kung gaano kahirap ang kalagayan nila. Yun po ang hinding-hindi ko maatim sa sarili ko. Kaya po hindi ko ginagawa ng video yan. Pero sinasabi ko nga po kung subscriber lang kailangan ko. Di matagal na sana. Hindi ko na kailangan na magkuhan. Di ba yung mga kagaya ni Rapi Tulfo?
Hindi ba't kasasabi lang ni Makata, yung Makata na DM, Super DM, na si Rapi Tulfo mabait lang pagka may video. Pero ako po hindi ko kaya na maatim na videohan yung mga mahihirap nating kababayan tapos bibigyan ko sila ng rasyon na para bang pagmumukhain ko silang mga aso. Hindi ko po gagawin yan. Ngayon, mabalik tayo doon sa nagdududa dahil doon sa ipinadala kong gift. Ano ba yung pinag-uusapan natin dito? Hindi po ba't ang sinasabi ko rito, ang lalaroin natin, paramihan po kayo ng mapasubscribe. Kung hindi man kayo magkakapareha ng number ng napasubscribe ninyo, hindi po ba't ang sinasabi ko, depende po yun kung maisasali kayo doon sa raffle. Okay, iraraffle po natin yan at doon nga po magkakaroon ng premyo. Paulit-ulit. Sige, ulitin natin. Doon pa lang po magkakaroon ng premyo na 500,000, 1 million, 1.5, 2 million, at saka yung halaga ng kamote na 3.6 million. Yun po yung laro. Yun pong ibinigay ko kay Mary Ann Gilor na GCash, hindi po parte ng laro yun. At yun pong pinadala kong regalo or gift sa kanya na pina-LBC ko, hindi po parte ng laro yun. Natuwa lang po ako. Nagkakaintindihan po ba tayo? So, ibig sabihin, hindi po yan. Hindi po yun yung laro. Natuwa lang ako. Ngayon, kung hindi dumating ngayong linggong ito, sabihin nyo, bakbakan ninyo ako dyan sa comment section kung hindi dumating. Actually, ganito yan eh. Sa totoo lang, i-chat ko na sana si Mary Ann Gilor, i-chat ko na sana. Ang sasabihin ko sana ay ganito sa kanya. Huwag mo nang sasabihin yan sa kahit na sino yung pinadalhan, yung naibigay ko, magkano, or yung kung ano man yung regalo. Huwag mo na sabihin. Dapat sana i-chat ko na. Pero alam mo ba na naunahan ako? Ang sinabi niya, Sir, magpapaalam lang po sana ako. Pwede po bang pag dumating yung gift na pinadala sa akin, LBC, pwede po bang videohan ko at i-upload ko sa Facebook ko? Ay tamang-tama naman yung napag-usapan namin nung assistant ko na ganun. Sabi ko, sige, ikaw bahala. Pero sa totoo lang po sana, ayaw ko po yung mga ganun eh. Ayaw ko po sana. Kagaya lang po ito ng mga tinutulungan ko. Ayaw ko po. Pero dahil nga bon sa nangyaring ganon, napati ba naman ako pagdududahan? Ay samantalang hindi nga parte ng laro yun, natuwa lang ako. O hindi ba't may joke pa nga ako dyan? Na ang sinasabi ko, dahil sa sobrang tuwa ko rito kay Mary Ann Gilor, padadalhan ko ng GCash ito, pambili ng barko. Di ba? So baka nga sa isang araw pa, baka nga padadalhan ko rito, pambili naman ng helicopter. Kaya po, sa totoo lang po, hindi man ako pastor, pero palagay ko, kailangan ko kayong pangaralan. Yun pong mga ganyang utak. Wala pong puwang yan sa kaharian ng ating Ama. Wala po. Yun pong masyadong mapag-isip sa kapwa. Kagaya lang yan. Nagdududa pa at baka scam raw yan, yung nagpapasubscribe na yan. Wala pong scam doon dahil ang sinasabi po natin dito, yung gusto lang. At unang-una, hindi nyo nga pwedeng sabihin scam kasi nga wala naman akong hinihinging pera sa inyo. Yun po yung sinasabi ko. Kaya po marami sa atin, aminin na natin at
Sa hindi. Marami po sa ating mga Pilipino ang inanay ang utak. Okay? Ay samantalang ako lang ay yung vlogger dito na tumatanggi yung mga padala-padala na yan ng mga pangkapi-pangkapi na yan. Ako yan. Ako. Yung mga ipinapadala na yung mga sponsor na yan, hindi ko tinatanggap yan. Ako. Sige nga. At ako pa rin yung vlogger na nagsasabi na, Lord, i-stop mo na yung pamimigay sa akin ng mga blessings. I-stop mo na. Dahil sobra-sobra na yung blessings na binibigay mo sa akin. Bagkus, ibigay mo na, Lord, dito sa lahat ng mga subscriber ko. Kasi po, hindi ko na po kailangan ng pera sa buong buhay ko. Mayroon bang ganyan na mga vlogger kayong narinig? Na pinapa-stop na niya ang Panginoon para magbigay ng blessing sa kanya. Wala po kayong ganong marinig. Bagkos, yung si Chris Olo na puro hami ng ulo, bagkos nang uuto pa nga yan sa mga viewers niya. May panood kasi ako dyan, garaming mga uto yan. Pinadalhan pa ng laptop, uto-uto naman yung viewers niya na yun. Ako lang po. Wala po kayong makikitang vlogger na tumanggi. Kagaya po kahapon lang. Di ba, pinakita ko sa screen yung $50. Anong sabi ko? Kung sino ka man na nagpadala, huwag mo nang uulitin. Hindi ba, sinabi ko? O sa iba. Diyan kay Chris Olo na yan. May sasabihin ba niya na huwag ka na magpapadala sa akin? Sasabihin ba niya? Hindi. Ako lang, natatanging vlogger na tumanggi ng mga ganun. Paano mo sabihin scam ako? Ang scammer, sabihin mo, yung congresswoman. Yung congresswoman ang nahikain ang sabihin mo scammer kasi ang dami niyang na-scam sa pondo ng bayan. Huwag ako. Tingnan mo yun, dating nagta-tricycle. Ngayon, naka-customize ban ang sasakyan niya. Ganun. Sana, kung makikita, tingnan niyo, isa pa. Tingnan niyo nga yung mga ibang vlogger na yun na parang hindi naliligo. Lalo na yung makmak na yun na parang galing sa hukay, galing sa sementeryo. Yun ang hindi katiwa-tiwala. Yun ang sabihin yung scammer. Hindi ako. Ay kung yung pusa ko lang. Ang service Mercedes-Benz. Yung aso ko ang service BMW. Paano yung sasabihin scammer ako? Niwala ni centavos akong hiningi sa inyo kahit na centavos. Paano? Paano yung ipapaliwanag sa akin yan? Ngayon, at kung naririnig man, kung mapapanood man ito ni Mary Ann Gilor, tuloy lang po yung ginagawa ninyo. At yun, pinapayagan ko na ikaw na kapag dumating yung pinadala nating LBC dyan, ay sige, i-videohan mo, i-post mo sa kung saan mo i-post. Sige, pinapayagan na kita. Bagamat kung maaari lang sana ayaw ko. Sige, pinapayagan na kita para malaman nila kung ano yung gift na binigay ko. At tingnan natin kung ano ang magiging reaksyon ng mga nagsasabing scammer ako. Di po ba? Sa totoo lang, hindi po ako nagagalit. Ganon? Ba't ako magagalit dahil unang-una kilala ko ang sarili ko? Nagagalit po ako dahil yung mga ganyang klaseng tao, yan yung walang patutunguhan. Ha? Mamamatay kang
hirap na hirap sa buhay. Maniwala ka sa akin. Mamamatay kang hampas lupa at patay gutom. Pagka ganyan ang utak mo, baguhin mo yan. Bago ka isumpa ng ating Panginoon. Yan lang. Magsasalita ka ng ganyan, wala namang hinihingi sa'yo na pera o wala namang kayong binabayaran dito. Ano pa kaya? Noong time na ako ay stowaway ako dyan sa Manila. Wala akong makain, lahat wala. Umaasa lang ako doon sa mga ibinibigay na mga katulong sa akin. Okay? Pakinggan niyo mabuti kasi para nalalaman ninyo. Ngayon, nung time na yun, yung ibinigay sa akin ng mga katulong dyan ng pagkain, para sana hapunan ko na lang yon. Para panghapunan ko. Kasi wala naman akong pambili. Talagang, sinabi ko na yan, wala akong pera. Ang paslupa, katay gutom ako eh. Yung time na yon, yung pagkain na yon, yun sana ang hahapunanin ko. Pero hindi po ba? Nagkataon nga na mayroon dumaan na matanda. Nangihina na sa gutom. Ngayon, nagdalawang isip ba ako na ibigay yung dapat nakakainin ko ng hapunan? Hindi po. Bagkos hinila ko yung matanda, inakay ko yung matanda doon sa ilalim ng truck kung saan ako nakatira. Sabi ko, Lolo, sabi kong ganyan, ito po, may pagkain po ako rito. Kumain po kayo kasi nanghihina na po kayo sa gutom. Oo, anak. Yan ang sagot sa akin. Salamat. Ilang araw na ako hindi kumakain, ilang araw na rin ako hindi nakakainom ng tubig. Eh, yun nga po, sabi ko, sige, kainin niyo po lahat yan. Ito po, tubig. Ihinain ko lahat yun sa kanya. Kung kayo, magagawa nyo ba yon? Na panghapunan nyo na lang? Na wala na kayong alam na pagkukunan, yun na lang, tanging, yun na lang ang kakainin niyo? Magagawa nyo bang ibinigay pa doon sa matandang na gutom na yon? Hindi sa taong nagsasabi ng ganyan, makita ang utak, sigurado ako hindi mo ibibigay kasi madamot ka. Kaya hanggang ngayon ang buhay mo, hampas lupa ka pa rin. Okay, ituloy natin. Doon sa mga hindi nakakalam. Kasi ito na naman tayo. Dito ako mahina pagka napapag-usapan natin yung matanda na yon. Pero sige, para lang maintindihan ninyo. Pinakain ko yung matanda. Lahat yun, yung pagkain na yun na dapat kainin ko ng hapunan na yun, ibinigay ko lahat. Ihinain ko sa kanya, diyan sa harapan niya, pati tubig. Alam nyo ba na makita-kita ko, talagang kain ng kain sa sobrang gutom. Ito na ang siste. Nagpaalam na. Sabi niya, anak, aalis na ako, malayo pa yung lalakbayin ko. Sige, Lolo, sabi yung ganyan. Hinatid ko pa. Diyan sa yung kalsada. Ibig sabihin ka, nandun kami sa lalim ng truck, doon ako natutulog, doon ako nakatira. Doon ko siya pinakain. Hinatid ko na. Paglingon kong ganyan, doon sa kinainan niya, wala pong kabawas-bawas. Wala pong kabawas-bawas yung pagkain na ibinigay ko sa kanya. Maging yung tubig, wala pong kabawas-bawas. Samantalang kitang-kita ko na talagang kung baga sa baboy, sab-sab talaga siya ng kain. Pero bakit ganun ang nangyari?
makita ko kung ano yung bigay ko yun at walang kabawas-bawas. Ayaw ko na po ulit-ulitin itong kwento dahil kwento ko na po sa inyo dahil mahina po ako pagdating sa napag-usapan yung matandang yun. Hindi ko po maiwasan ng hindi mapaluha. At nung pagtingin ko pa sa kabilang side, yun nga po yung may nakita akong sopot. Hindi ko po alam nung time na yon yung laman na yun, yung sopot na yun. Alam ang ginawa ko, hinabol ko yung matandang yun para ibalik sana yung sopot na yun na naiwan niya. Hinabol ko. Samantalang napakabagal na maglakad yun. Bakit habang papalapit ako, habang hinahabol ko, lalo namang palayo siya ng palayo. Hanggang sa pagkisap ng mata ko, wala na akong makita. Akala ko lumiko sa kabilang kanto, hinabol ko pa yon. Hinabol ko pa rin doon sa kabilang kanto, wala na po akong makita. Matagal kong binuksan yung sopot na yon. Kung ano yung laman na yon. Dahil umaasa pa rin ako na babalikan niya yung sopot na yon. Pero hindi na po niya nabalikan. At doon na po ako nag-decide na buksan. Ang laman lang pala bato. Yun na po yung pinapakita ko sa inyo. Hindi ko na po kailangan lang ipakita. Pinapakita ko na po yan. Pinakita ko na po dyan sa mga ibang video ko. Napakaliit lang po yun nung una. Nakalagay sa garapon. Ngayon po, napakalaki na. Hindi ko po kailangan na ipakita. Nagpanan nyo po. Balikan nyo po yung mga video ko. Nandiyan naman po yan. Yun po. Ano ang lesson learned doon? Ang lesson learned po doon ay tahasang wala na kayong makain basta makatulong kayo sa iba. Yun lang po ang gusto kong ituro sa inyo. Dahil ganun po yung nangyari. Kaya naman siguro, hindi ko alam. Pero kitang-kita nyo yung pagiging patay gutom ko. Sabi ko nga, doon ako sa ilalim ng truck natutulog, nakatira. At puro kagat ng lamok yan hanggang sa nakamalay na lang ako, nasa hospital na pala ako, dinala na pala ako ng Australiano. Dahil wala na akong malay. Siguro malaria na po yung time na yun. Malaria po yung mga kumakalat na sakit na yun sa lamok. Yun po. Marami pong kanyan. Hindi ko na po kailangan discuss dito na napakahaba po yan. Nandiyan po yan sa mga ibang video ko. So, yun po yan. Pero lahat po nagmula noon. Lahat ng sinasabi ko rito, basta naka-address sa ating Panginoon, lahat po yan ay natutupad. Ang ibig ko pong sabihin, manampalataya lang kayo. Hindi pwedeng hindi matupad. Hindi pwedeng hindi mapakinggan ng ating Panginoon ang puso ninyo. Depende po yan. Marami na po akong napatunayan. Hindi lamang po sa yung sinasabi kong hindi ako tinatabla ng bala ng baril. Hindi lamang po yan. Marami pa po. Yung sinasabi ko pong pagpalain, dinasalan ko ng taimtim yung taong yun dahil nakita ko kung gaano kabuti ang puso din nun. Ngayon, napakaganda na ng buhay. Anyway, masyado pong mahaba na ito. Hindi ko na po babalikan yung tungkol doon sa
appointed son of God. Gusto ko po sanang ipaliwanag yan, pero masyado na po tayo mahaba. At pero ganun pa man ay konting hapyaw. Sinabi na po ni Pastor Kibuloy na siya ay appointed son of God. Appointed siya, inappoint siya ng ating Panginoon para mangaral. So anong masama, sabi ko nga po doon. Ganon din naman ito si Bangag. Inappoint din ng ating Panginoon yan. Appointed son of God din niya si Bangag para maging presidente. Lahat po yan. Ngayon siguro hindi na siya ina-appoint ng God ngayon, kundi devil na ang nag-a-appoint sa kanya. Kagaya rin po kay President Duterte. President Duterte is one of appointed son of God. Isa yan. Ikaw, kung ikaw ay matulungin sa kapwa mo, appointed son or appointed daughter of God ka. Kaya lahat po tayo, inappoint po lahat tayo ng ating Panginoon. Kaya anong masama doon sa sinasabi ni Pastor Kibuloy? Doon lang po sa mga tanga na hindi nakakaintindi kung anong ibig sabihin ng appointed son of God. Yun lang po yan. Kasi lahat po tayo may kanya-kanyang Kaya sabi nga po ang daigdig daw ay isang malaking tanghalan na sa bawat nilalang ay may kanya-kanyang papel na ginagampanan. Yan po yan. Kaya ang ginagampanan nitong mga politikong mga kawatan nito ay para pagnakawan ang taong bayan, para pahirapan ang mga taong bayan na hanggang ngayon panay-panay ang pagdami, parami ng parami yung mga nagugutuman natin mga kababayan dahil dito sa mga kawatang mga politikong ito. Magkamatay na lang kayong lahat. Yun po yan. Yan po yung mga ginagampanan nitong mga animal na to kasi sila po ngayon, dating appointed son of God sila. Ngayon, appointed son and daughter sila ng demonyo na. Yan po yan. So sana po naintindihan ninyong mabuti. At muli, doon po sa mga nag-subscribe po, maraming salamat po. Dahil ang sinasabi ko po rito, iipunin po natin yan, nililista na po lahat yan, kahit na isa or dalawa yung mga pinasubscribe ninyo, nililista pa rin po yan ng tagalista ko. Nililista pa rin po yan. Kahit iisa lang o dalawa, nililista po yan. Hindi po namin pwedeng baliwalain yung kahit na maliit na binigay niyong oras na mag-effort na magpa-subscribe, kahit isa lang po or dalawa, yan po ay ina-appreciate namin. Yun nga lang po ang sinasabi namin dito na pagkamali na po, hindi na po ilalike yan. Hindi na po magre-react yung tagabasa. Kasi pinaliwanag naman po ng pinaliwanag yan sa inyo. So maraming salamat po na sana ugaliin natin. Ganito lang po kasimple. Kung inaakala nyo yung tao, kagaya ko halimbawa, kung inaakala nyo masama akong tao, kalimutan nyo ako. Yun lang. Kung inaakala nyo pwede ko kayong ilapit sa ating Panginoon, then anong rason para ayaw nyong sundin yung ating ipinapakiusap sa inyo? Ganun lamang po yun. Sabi ko po, pag hindi nyo gusto, huwag kayong sumali. Ganun lamang po yun. Pero, ito ang iiwanan kong salita sa inyo. Lalo na yung nagsabi na baka raw scam itong ginagawa natin. Ito ang iiwanan kong salita. Panoorin mo si Mike Abe. Panoorin mo lahat yung mga mayayabang na vlogger na yan. Kung yun ba nga, kagaya nung may nagawa na ba sila? Kagaya ko, yung pension ko, wala akong kinuha ni Sintabos doon, yung pension ko, 400,000 sa SSS. Di ba? Ibinagay kong lahat yon sa inyo. Kaya nga lang, raffle nga lang. Kasi hindi ko naman kayo maisa-isang bigyan.
Sino po ang nakagawa niyan? Meron? Wala po. Kung meron po nakakagawa dyan, ano nagyayabang? Yan po ay galing sa sponsor nila. Hindi po nila sariling pera yan. Ako po, wala po ako ritong hinihingi ni centavo sa lahat ng mga viewers ko. Milyon-milyon po yung aking pinamigay ng Facebook live pa lang ako dati, yung pandemic. Nandun po yan sa Facebook ko. Ang problema nga sinasabi ko, di ba? Nahak hindi ko na ma-open yung Aqua Birana. Nandoon po sana lahat makikita nyo. Yung marami akong nabigyan ng yun nga, nabanggit ko na kanina, mga motor-motor na, mga bisikleta na yun, mga bahay na yun, mga ano dyan. Yung mga nabigyan natin ng tindahan na yun. So, yun po. Umabot po sa, mayroon po rin akong cash na pinamigay dyan na 500,000, 1 million. At yung huli po, yung naglas na yun, na-hack na, nung pinutol na yung, or hindi ko na mabuksan yung Facebook ko, yun po yung huli, yung 2 million na inirapol ko. Kaya hanggang ngayon po, pwede ko kayong samahan doon sa mga nanalo na ngayon magaganda ng buhay. So siguro po ay tama na muna yung sana naintindihan ng yung mga nagdududa diyan at nasabi ko na ba sa iyo, Mary Angilor, na pag dumating yung pina-LBC ko ay sige, i-video mo, pinapayagan kitang i-video, i-post mo para malaman nilang lahat. So maraming salamat po doon sa mga nagsisikap na magpa-subscribe. Ito naman po itong pa-subscribe nito. Sa totoo lang po ito ay nagpukan lang po ako naghahanap lang ako ng ilalapit ko sa ating Panginoon . Sa totoo lang. Ano yung subscribe na yan? Di ba? At saka yung sinasabi ko nga na kung sakasakali at marami tayong subscriber, pasukin ko yung politika ng 2 buwan lang. Ganun lang, hindi ko na kailangan pang ulit-ulitin dito. Maraming salamat po at muli ay tinataas ko ang ating mga kamay upang sa ganun ay bindisyonan ang lahat ng mga sakit, tanggalin lahat mga sakit, lahat ng mga problema ninyo sa buhay, tanggal lahat yan sa ngalan po ng ating Panginoon. Ayan po, maraming salamat po at siyempre, mahal na mahal ko po kayong lahat.